Matthew 22:19 hanggang 21, mga kapatid. Na sinasabi po dito, ipakita ninyo sa akin ang salaping pangbuwis at dinala nila sa kanya ang 1 denaryo, 20, at sinabi niya sa kanila, kanino ang larawang ito at ang nasusulat, 21. Sinabi nila sa kanya, kay Cesar. Nang magkagayoy sinabi niya sa kanila, kaya ibigay ninyo kay Cesar sa kay Cesar at sa Diyos ang sa Diyos. Amen po? Amen. So, ito po ang ating pag-aaralan sa umaga pong ito. So, itong kwento na ito, pag ito binasa natin itong verse na ito, iniisip lagi natin sa pera. Amen. Amen? So, wala namang problema po doon. Pero karamihan, pag pinag-aralan natin ito, ang iniisip natin, pera agad. No? Ibigay agad natin yung para sa Diyos, yung pera na para sa Diyos. Amen? Ganun po mga kapatid. So walang problema, inulit ko, wala pong problema doon mga kapatid. Pero may mga bagay na dapat na para sa Diyos, kahit hindi sa pera. Amen po ba? Naranasan nyo na po mga kapatid na mag-budget ng pera? Amen. Sakit sa ulo, no? Tapos lalo pag kulang, hindi mo alam kung saan mo kukunin yung kulang. So, di ba, pinaparte natin, ito pambayad sa kuryente, ito pambayad sa tubig, ito yung mga pamasahe ko sa pupuntang trabaho, pauwi. Di ba? Tapos, panggastos ni baby, panggatas, kung may baby ka. So, di ba, pinaparte-parte natin. O, ito para sa kuryente, para sa tubig, para inaano natin, ibinibigay natin. Minsan nga, okay lang kahit mawalan tayo eh. Diba, basta mabayaran lang natin yung wifi. So, ayan pa mga kapatid. So, ganun din po sa Panginoon. May mga bagay na ibinibigay sa atin ng Panginoon. So, kaya nang sabi ko ganina, mas marami siyang ibinibigay sa atin. Sa totoo lang po mga kapatid, mas marami siyang ibinibigay sa atin. No? Paggising mo pa lang ng umaga, may binigay na siya sa'yo. Amen. Amen po ba? Saan ka pumunta, meron na siyang ibinibigay sa'yo. Ano man gawin mo, may ibinibigay na sa'yo. Minsan nga, wala ka pang gawin, may ibinibigay na sa'yo eh. Amen. Ang layunin ng ating pag-aaralan sa oras na ito ay maunawaan natin yung part na kung ano yung dapat na ibigay natin para sa Diyos at kung ano yung part na para naman sa atin. Hindi pwede mga kapatid na puro na lang sa atin, atin na lang, ako na lang ng ako na lang ng ako. Hindi pwede, dapat meron din yung part ang Diyos. Amen. Amen po ba? Hindi po pwede wala mga kapatid. Hindi pwedeng wala. Ikaw, naranasan nyo na merong nagbigay sa inyo? Bumawi kayo? O hindi pa? O babawi pa lang? O soon? Soon. Di ba naranasan nyo po mga kapatid? No, ay wait naman ang taong ito. Pag pinagpala ako, babawi ako sa taong ito. Di ba nung pag pinagpala ka, bumabawi ka, ikaw naman ngayon ang nagbibigay sa kanya, parang ibinabalik mo sa kanya yung itinulong niya sa'yo. Di ba? Di ba? Yan yung isa sa karaniwan sa isang tao. Di ba? Pero bihira lang, may mga tao rin naman talagang kahit tinulungan mo na pagka nagkaroon siya, talagang wala pa kayo. Pikit mata lang siya. May mga ganun talaga. Pero karamihan naman mga kapatid, meron pa rin na marunong tawag doon? Yung mag-anang utang na loob. Yan po mga kapatid. So, ganun dapat tayo mga kapatid ha. Pag tinutulungan tayo, dapat marunong tayong ng utang na loob. Magbalik ng utang na loob mga kapatid. Kasi kung hindi dahil sa tao na tumulong sa'yo, hindi mo alam kung anong kalagayan mo o kung anong sitwasyon mo. Amen po ba? Dapat marunong tayong magtanaw sa kanila, magbalik sa kanila. Amen po ba? So, yan po mga kapatid. So, basahin muna po natin mga kapatid ang Colossus 1:16 na sinasabi dito. Sapagkat sa Kanya nilalang ang lahat ng mga bagay sa sangkalangitan at sa sangkalupaan, ng mga bagay na nakikita at ang mga bagay na hindi nakikita, maging mga luklukan o mga pagsakop o mga pamunuan
o mga kapangyarihan, lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa Kanya. So, tignan ninyo yung verse na binasa natin. Una, nilalang ang lahat ng mga bagay. Nilalang niya ang lahat ng mga bagay. Alam nyo, sa pamamagitan lang ng Kanyang salita. Amen po ba? No, pera na lang sa atin. Nilalang niya tayo mga kapatid. Talagang gumamit siya ng kamay. Amen? Napakaswerte nga natin napakapalad nga natin No? Alam niyo yun, nadumihan pa yung kamay ng Panginoon para lang sa'yo. Lahat ng bagay sa mundong ito ay nilalang niya. At ano pa mga kapatid na sinasabi? Sangkalangitan at sangkalupaan. Sunod, mga bagay na nakikita at hindi nakikita. Tingnan ninyo, pati yung mga bagay na hindi nyo nakikita, nilikha rin ng Panginoon. Yung hangin, nakikita nyo? Hindi. Yung kuryente, nakikita nyo? Yung utak natin, nakikita natin? So, yung mga bagay at bukod doon, yung sa mga langit ng mga langit, nilikha niya rin. Amen. Siya rin ang lumikha. Kita nyo, pati yung mga bagay na hindi natin nakikita, siya rin ang lumikha, mga kapatid. Sunod, maging mga luklukan o mga pagsakop o mga pamunuan o mga kapangyarihan. Lahat yan, nilikha ng Diyos. Nilikha po yan lahat ng ating Panginoon. Ngayon po, mga kapatid, may 5 bagay po tayo na pag-aaralan sa oras po na ito. Handa na kayo? Una, merong bahagi ang Diyos sa lakas na meron ka. Basahin po natin mga kapatid ang unang Pedro 4:11 na sinasabi po dito, ang nangangaral ay dapat salita ng Diyos ang ipapangaral. Ang naglilingkod ay dapat maglingkod gamit ang lakas na kaloob sa iyo ng Diyos upang sa lahat ng bagay siya ay papurihan sa pamamagitan ni Jesucristo. Sa Kanya ang kapangyarihan at karangalan magpakailanman. So yan. Una mga kapatid, number 1, ang ating lakas. Mga kapatid, wag po nating sarilinin ang ating lakas. Amen. Wag po nating mga kapatid na kanyahin lang ang ating lakas. Kasi alam nyo kung bakit mga kapatid? Kahit anong oras, pwedeng kunin ng Diyos ang iyong lakas. Amen. Kahit anong oras, pwede kang maging lumatay sa iyong higaan. Dapat sa iyong lakas, merong part ang Diyos dyan. Amen po ba? Una, sabi, ang naglilingkod ay dapat maglingkod gamit ang lakas na kaloob ng Diyos. Mga kapatid, yung mga lingkod o naglilingkod, inamin ba natin na tayo mga lingkod? Amen. Ng Diyos? Lahat tayo? Amen. Yun yung sabi ng Biblia. Lahat ng mga naglilingkod na sinasabi, gamitin ang lakas na kaloob ng Diyos. Gamitin natin yung lakas na kaloob sa atin. Huwag natin gamitin sa kung ano-anong mga bagay. Kung ano-anong mga kung ano yung mga bagay na ikasisira natin. No, yung walang kabuluhan, walang kapararakan, o sa walang kwentang bagay. Dapat ginagamit natin ang lakas natin sa part ng Diyos. Amen po ba? Pangalawa, upang sa lahat ng bagay, siya'y papurihan. Upang sa lahat ng bagay, siya'y papurihan. Alam niyo po mga kapatid, pag ang lakas natin ay ginagamit natin sa paglilingkod sa Diyos, pinupuri natin ang Panginoon, kinapupurihan natin ang Diyos kasi ginagamit natin ito para sa Kanya. Give to God what belongs to God. So, sunod mga kapatid, number 3, huwag mong hayaan na maubos ang lakas mo na hindi mo ginagamit para sa Diyos. Huwag nating, mga kapatid, huwag nating gamitin yung lakas natin na hindi natin ginagamit ito para sa Diyos. Amen? Minsan nga yung lakas natin, ginagamit natin para sa tao eh. Di ba?
Dahil sa pag-ibig, magbabay ka mula naik hanggang 13. Dahil sa pag-ibig. Dahil sa pag-ibig, ako na magbitbit niyan. Ako na yan, huwag ka na mag-ano, huwag ka na magbitbit. Ako na lang dyan. Diba? Isang ginagamit natin sa tao. Yan po mga kapatid. Ginagamit natin sa tao. So mga kapatid, minsan naman inuubos natin ang ating lakas sa mga bagay na walang kakwenta-kwenta. Kakwenta-kwentang bagay. So, kailangan mga kapatid, huwag nating hayaan na maubos ang lakas natin na hindi man lang natin ginagamit sa Panginoon. Minsan alam nyo, ang tao dyan nagsisisi. Naalala ko pa nga mga kapatid na mayroong isang kapatiran, matanda na talaga siya. Alam nyo kung paano siya maglakad? Ganito. Ganyan siya. Mula Vista, nilalakad niya hanggang church. Hanggang church, mga kapatid. Nilalakad niya. Tapos sa ganun lang sitwasyon na lakad niya. Hindi niya may hakbang ng malaki. Kundi ang lakad niya, ganyan lang talaga. Ganun lang eh. Dahil sa katandaan eh. Alam niyo po ang sabi ng matanda na yun, sabi ng kapatid natin na yun. Sabi niya, sayang, nakilala ko ang Diyos sa ganitong sitwasyon na. Hindi ko nagamit ang aking lakas nung ako'y bata pa. Sayang mga kapatid. Kaya mga kapatid, huwag po nating hayaan na pagdating ng panahon, pagsisihan natin. Amen. Na pag nakaratay ka na sa higaan, doon mo lang iisipin, dapat pala nung ako'y malakas, binigay ko na sarili ko sa'yo. Dapat pala, Panginoon, nung ako'y wala pang karamdaman, dapat nilubos ko na paglingkuran ka sa pamamagitan ng aking lakas. Minsan ganon ang tao, mga kapatid. Ginagamit niya ang kanyang lakas sa walang bagay. Tapos pagka huli na ang lahat, doon niya lang maiisip yung mga bagay na yun. So mga kapatid, sana po hindi maging huli ang lahat sa atin o hindi natin pagsisihan pag nangulit. Amen? Na doon kang magbumuni, nakaratay ka sa higaan, nagmumuni-muni ka. Ito mga nagawa ko sa Panginoon. Wala kang maisip na ginawa para sa Panginoon. Amen? Wala, naggala lang ako nang naggala. Panalo. Wala, nakiupo lang ako doon sa mga nag-iinuman. Mga kapatid. So, dapat gamitin natin yung lakas na meron tayo. May part dyan ng Diyos. May parte dyan ng Diyos, mga kapatid. Yan kaya ang sabi ng Biblia, gamitin niyo sa kapurihan ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, lubos-lubusin po natin pagpunta sa church. Gamitin natin yung lakas natin. Minsan ginagamit natin yung katamaran natin. Di ba? Ginagamit natin yung katamaran natin, ginagamit natin yung kawalang gana natin. Samantalang yung iba, hindi kumpleto, putol ang paa, hindi makalakad ng maayos, pero kaya-kaya nila pumunta sa church. Nakakuha ninyo? May mga ganun po, mga kapatid. Kaya mga kapatid, huwag pong hayaan na bandang huli, doon tayo magmumuni-muni. Tapos may isip mo, walang kwenta yung lakas mo kasi hindi mo man lang ginamit sa para sa Diyos. Walang kwenta po mga kapatid. Tapos sunod mga kapatid, pangalawa. Dito na po tayo sa pangalawa. Ang ating oras. Mga kapatid, tanungin ko kayo, gaano ba kahalaga ang oras sa inyo? Gaano kahalaga? Saan mo siya pwedeng ihalin tulad? Ha? Pwede mo ba siyang ihalin tulad sa katulad ng isang ginto? Ang iyong oras? Pwede, di ba? So, napakahalaga ng oras sa atin. Kung paano napakahalaga ng oras sa trabaho, sa pag-aaral, sa iyong mga lakad, napakahalaga yun. Tandaan nyo, napakahalaga. Mas napakahalaga sa harapan ng Diyos ang oras. Napakahalaga po. Tandaan ninyo. Hallelujah.
may mga bagay o may mga oras din na hindi natin alam kung kailan babalik ang Panginoon. Eh kung sa oras na yun wala ka. Ang Matthew 26, 40 hanggang 41. Sabi dito, at lumapit siya sa mga alagad at sila'y kanyang nangatutulog. At sinabi kay Pedro, ano kayo? Ano? Hindi kayo maaaring mga puyat sa akin ng isang oras? 41. Kayo magpuyat at magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Ang espiritu sa katotohanan ay may ibig, datapwat mahina ang laman. So ito yung isang bagay na dapat mabigyan natin ng oras. Alam niyo kung ano? Prayer. Yung pananalangin. At hindi lang pananalangin, kundi pati pag-aayuno. Amen po ba? Mga kapatid, huwag po nating hahayaan. Natatayo tayo sa umaga, hindi tayo nananalangin. Amen. At huwag din nating hahayaan na matutulog tayo sa gabi na hindi rin tayo nananalangin. At huwag din nating hayaan na wala tayong oras ng pananalangin. Mga kapatid, at isa pa, kahit sa pagkain, dapat pinag-pray natin ito. Amen. Sino na nandiyan pag nasa hapagan na yun, nakita na yung pagkain, lapang na? Tapos pagkasubo, thank you Lord. Ayos! Alright! Doon niya lang pala naalala, hindi ko pala ako nakapanalangin. Doon na niya lang naalala, no? So, yan po mga kapatid. So, huwag nating mga kapatid kahiligan mga kapatid. Alam niyo po mga kapatid, naranasan ko rin naman. Ngayon nagmamadali ka, lalo na hinahabol mo yung oras para sa trabaho mo. Tama? Naranasan ko rin yun. So mga kapatid, bilang isang Kristyano o mga lingkod ng Panginoon, pagtuunan natin ang oras. Amen. Ang pananalangin. Amen. Napakahalaga po ng pananalangin. Tandaan niyo yung pananalangin na humihingi ka ng guide sa Panginoon, napakalaking tulong yun. Amen po ba? Napakalaking tulong yun mga kapatid. So sabi dito, ang Panginoon ay nagbibigay siya ng oras pa. Kaya tignan nyo kahit ang Diyos, mga kapatid, kahit ang ating Panginoong Jesucristo, nagbibigay siya ng oras para manalangin. Alam niyo po ba, ugali niya ito? Ugali niya po ito, na kung minsan humihiwalay siya sa kanyang mga alagad, pumupunta siya sa isang lugar kung saan luluhod siya at mananalangin siya sa Ama. Mga kapatid, ugali yun ang ating Panginoong Jesucristo. So, tignan ninyo, kung ang ating Panginoong Jesucristo, nagbibigay siya ng halimbawa sa bawat isa sa atin, nabigyan natin ng oras yung pananalangin natin. Huwag nating bigyan ng hindi ng walang halaga yung oras ng pananalangin. Amen. Amen po ba? Kasi hindi mo alam, sa paglabas mo dyan, hindi mo alam kung ano pwedeng mangyari sa'yo. Amen. Hindi ka nakapanalangin, hindi ka tuloy ngayon denied ng Panginoon. Amen? So, ganun po mga kapatid. So, kailangan bigyan natin ng oras. Kahit ang ating mga sarili, bigyan natin ng oras na mapanalangin natin. Ang dami-daming panalangin mga kapatid. Ang dami pwede nating ipanalangin. Amen? Tignan niyo po mga kapatid, pagkatapos manalangin ng ating Panginoong Jesucristo, pagbalik niya sa mga alagad niya, anong sabi niya? Nadatnan niya ang kanyang mga alagad na nangatutulog. Sabi, uy, gising kayo, gising. Gising kayo. Hindi ba kayo makapanalangin na kahit isang oras man lang? Tignan ninyo Kung titignan niyo yung salita, yung pinakamaliit na oras ay isang oras. Minsan tayo pag nananalangin, lalo na sa prayer meeting, okay na 5 minutes. Sa 5 minutes ba, nasabi mo lahat ng iyong panalangin? Ha? Baka sa'yo sarili lang yun O baka pagpupuri pa lang yun. Eto rin mga kapatid gusto ko rin po buksan ang inyong isip mga kapatid. Pag pupunta kayo ng church, lalo na sa prayer meeting, kaya tinawag na prayer meeting yun kasi magpe-pray ka sa Panginoon. Pero may iba,
Pag pumunta ng prayer meeting, magpupuri na lang, oh, praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Nakuha ninyo? Nawawala hanggang sa magtapos ang prayer meeting, lahat ng mga kapatiran nagsitayuan na, ikaw, hallelujah, hallelujah, praise the Lord, purihin ka. Kaya nga tinawag na prayer meeting eh. Kasi kailangan mong mag-pray. Amen. Amen? Yung hindi pa nagsisimula mag-pray, hindi ka nagpuri sa Panginoon. Yan po mga kapatid. No, kaya pagka lalo na mga kapatid, yung prayer meeting, huwag po nating babaliwalain, dapat pinupuntahan po natin yan. Amen? Kasi napakahalaga yan kung saan doon nagsasama-sama. Kaya nga mga kapatid, prayer meeting eh. Sama-sama tayong nananalangin sa harapan ng Diyos. Sinasabi ang lahat ng mga prayer request natin sa Kanya. Kasi mga kapatid, sabi ng Biblia, mas matibay o mas makapangyarihan ang sama-samang panalangin. Amen. Amen po ba? Hindi ko naman sinasabing hindi makapangyarihan pag ikaw lang mag-isa. Pero the best mga kapatid, lalo na pag lahat kayo nakaramdam ng Espiritu Santo sa inyong pananalangin, napakasarap sa pakiramdam. Kaya mga kapatid, yung prayer meeting natin, huwag na huwag po natin, hallelujah, babaliwalain po ito. Kasi ito yung oras na kung saan sama-sama tayong nananalangin sa ating Panginoon. Amen po ba? Bigyan po natin yun ng halaga, mga kapatid. So mga kapatid, sabi, naratnan niya ang kanyang mga alagad na nangatutulog, mga kapatid. Alam niyo po mga kapatid, napakasarap matulog, lalo na ngayong tag-ulan. Amen. Tama? Amen. Sino sa inyo try na nalabanan niyo ang inyong sarili, gumising kayo ng alas 3 kahit antok na antok pa kayo, pero nanalangin pa rin kayo. Amen. Amen po ba? Nakaluhod ka. Ay, iba pala yun. Sorry. Nahilik na pala yun. No? So, yun po mga kapatid. So, dapat binibigyan natin ng oras ang pananalangin para sa ating sarili. Hindi pwede mga kapatid. Ayun na nga lang yung oras na pakikipag-usap natin sa Panginoon ng face-to-face. Ng harap-harapan mga kapatid. Amen? So, dapat mabigyan po natin o pagtuunan po natin ng pansin ang pananalangin. Efeso 6:18 na sinasabi dito, at manalangin kayo sa lahat ng oras sa tulong ng Espiritu. Ipanalangin ninyo ang lahat ng dapat ipanalangin. Huwag kayong magpabaya, patuloy kayong manalangin lalo na para sa lahat ng mga hinirang. Mga kapatid, sa totoo lang, marami tayong dapat ipanalangin sa harapan ng Diyos. Amen? Kaya kapag pupunta ka ng prayer meeting, mga kapatid, hindi pwede na wala kang prayer request. Amen. Meron kang prayer request kasi marami kang dapat ipanalangin. No? Panalangin mo kapitbahay ninyo, yung pamilya mo, yung sa church, yung mga kapatiran na nanghihina sa pananampalataya. Diba? Ngayon minsan nakakapagtaka yung mga tao na hindi tumatayo sa prayer meeting, nung nawala silang maisip na dapat ipanalangin o i-prayer request mga kapatid. Nakakapagtaka. Binigyan ka ng 6 na araw para mag-isip at para maipakita sa iyo kung ano yung mga dapat mong ipanalangin sa Diyos. Yan po mga kapatid. Dapat pahalagahan natin ito kasi mahalaga sa Panginoon yung oras ng pananalangin. Sunod po mga kapatid, siyempre, pagbabasa at pag-aaral ng salita ng Diyos. Minsan mga kapatid, ito ang kulang sa atin. Kaya minsan hindi natin alam kung ano ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Ito sa lahat ng mga preacher, saka lang ba tayo magbabasa pag tayo naka-assign? Doon lang tayo nag-ano. Hindi ko na ilalayo sarili ko. Doon lang ba, mga kapatid? Amen po ba? Tapos minsan naman, pag naisip mo lang, minsan naman, pagka nasa problema ka na, doon ka lang siguro magbabasa. Pag mabigat na yung problema mo.
So mga kapatid, hindi po dapat ganun. Sabi ng Biblia sa Joshua 1:8 na sinasabi dito, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kung hindi iyong pagbubulayan araw at gabi, upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat ng nakasulat dito, sapagkat kung magkagayon, iyong pagiginhawain ang iyong lakad, at kung magkagayoy, magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Mga kapatid, una sabi, ang aklat ng kautusan ay huwag maiiwalay sa iyong bibig. Sa mga lingkod ng Panginoon, dapat hindi naiiwalay sa atin yung mga kautusan ng Diyos. Ang problema, dahil hindi tayo nagbabasa, hindi tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, hindi natin alam kung ano ang kautusan ng Diyos. Yung mga karaniwan na alam lang natin na kautusan ng Diyos ay yung natural lang na alam natin na huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang makikiapid. Pero yung mga bagay na merong inutos si Kristo na dapat nating sundin. Kaya nga kung minsan, yung kapatid mo, makitaan mo, narinig niya na yung aral, pero nagsushort pa rin. Pero kita pa rin ang pusod. Ewan po ba? Kasi bakit? Kahit na naririnig nila, hindi nila kasi sinusuri eh. May mga bagay tayo, kahit ay, walang bawal-bawal, kain tayo. Kaya pag ngumiti ka, puro itim. Nakuha nyo? Eh, sabi nga ng Panginoon eh, nilinis na lahat ng pagkain eh. Mas marunong pa siya sa Diyos. Diba? May mga pilosopo pa na ganun. Amen. Bakit? Kasi hindi siya nagbabasa, hindi niya pinag-aaralan. Kaya nga isang bagay na ating itinuturo sa atin ng Biblia, pag-aralan, basahin, suriin. Mga kapatid, dahil hindi ka nagsusuri, hindi ka nagbabasa, wala kang alam. Hindi mo alam, kaya ang buhay mo, hindi mo alam kung saan padireksyon. Tama? Hindi mo alam kung saan papunta. Hindi mo alam kung tama pa ba yung direksyon mo. Kung tama pa ba yung ginagawa mo. Kung ayos pa ba para sa Panginoon. Kaya minsan nag-iisip ka, okay pa yan, sige pa yan, sige pa, okay pa yan, wala yan. Hindi naman masama yan eh. Amen? Pero hindi mo nakikita, may mga bagay na dapat huwag mong hayaan ang iyong kapatid ay magkasala ng dahil sa'yo. Pero dahil ikaw, sige ka na, sige, hindi naman masama yan. Talagang judgmental lang talaga sila eh. Naunawaan ninyo mga kapatid? Naiintindihan po ninyo? Kasi bakit? Hindi kasi nag-aaral. Hindi kasi alam mga kapatid. Hindi kasi nagsusuri. So, una, yan. Tapos sunod, pangalawa, ang aklat ng kautusan, iyong pagbubulayan araw at gabi. Tignan ninyo, araw at gabi. Hindi tuwing linggo lang. Hindi pag tuwing Bible study lang. Doon ka lang magbubuklat ng mga kasulatan. Pag tuwing prayer meeting lang, doon ka lang magbubukas ng aklat. Sabi, araw at gabi. Araw at gabi. Kaya mga kapatid, ito isang bagay na napakahalaga na bigyan natin ng oras yung pagbabasa natin, yung pag-aaral natin. Kahit hindi ka preacher, hindi sa mga preacher lang yan eh. Hindi. Hindi lang yan para sa mga preacher. Hindi mga kapatid. Para yan sa lahat na gustong maglingkod sa Diyos. Amen. Doon yan lahat. Para malaman ng lahat ng mga naglilingkod sa Diyos kung ano yung dapat niyang daanan. Kung ano yung sitwasyon na dapat niyang puntahan. Mga kapatid. Kasi minsan tayo, bilang isang tao, lahat tama sa atin. Number 3, upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat ng nakasulat. Para masunod natin mga kapatid, ang lahat ng nakasulat. Amen? Sa kautusan ng Panginoon. Para malaman natin kung ano ang kalooban ng Diyos sa atin, sa ating buhay.
Dapat ganun mga kapatid na mabigyan natin o mapagtuunan natin ang oras. Number 4, nasabi dito, kung magkagayoy iyong pagiginawain ang iyong lakad. Tingnan nyo, pag ginawa po natin ito mga kapatid, habang lumalakad tayo sa ating Panginoon, may direksyon ang ating buhay at may patutunguhan ang ating buhay at ang ating wakas ay maganda. Amen po ba? Gusto nyo mamatay kayo, wala kayong ginawa kung hindi magpasaway sa loob ng church? Amen po ba? Yan po mga kapatid. So yan po yung pangalawa. Yung pangalawa natin pinag-aaralan na yung oras. Pagtuunan natin. Sunod mga kapatid, meron pa pala yung oras ng pagtitipon. Kailangan natin ibigay yan. Kasi basahin natin sa Hebreo 10:25 na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba. Kung hindi, mag-aralan sa isa't isa at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Yan, sabi, una, ang mga oras ng pagtitipon, dalawa natin para kasi sa Diyos yan. Amen. Hindi lang po mga kapatid, araw ng linggo. Ang Bible study, prayer meeting, napakahalaga niyan sa harapan ng Diyos. Dapat pagtuunan natin ang pansin yan mga kapatid. Napakahalaga po niyan. Yung binibigay natin yung oras natin para sa gawain ng Diyos, sa mga pagtitipon, napakahalaga yan sa Panginoon. Kaya mga kapatid, huwag po nating baliwalain ang mga pagtitipon. Dapat hanggat may pagkakataon, dumalo tayo. Kasi tandaan mo, darating din ang panahon, pag nanghina ka na, kahit gusto kong makapunta ng church, hindi mo na magawa. Amen po ba? Naalala ko pa nga mga kapatid, nung ako'y Pastor Willie, nung ako'y baguhan pa po. Lahat ng gawain, dinadaluhan ko, kahit devotion nila, mag-anak, pinupuntahan ko. Kasi tuwing araw-araw yan, tuwing alas 6, nagdi-devotion yan sila, nagbabasa sila. Nakasarado pitunan, kakataon. Pastor, tao po. Nagdi-devotion na sila. Pinupuntahan ko yan. Mga kapatid. Kaya minsan, tatakas si Brother Walito, wala siya. Ay, wala ako. Hindi niya alam, tumatakas ako kasi pinupunta ako ng devotion nila, Pastor. Ganun po mga kapatid. No? Dapat hindi po natin, mga kapatid, baliwalain ang mga araw ng pagtitipon. Amen po? So, lalo na ang araw ng linggo, mga kapatid. So, binigay na sa atin yung maraming araw, mga kapatid, na pwede natin gawin ang lahat ng bagay. Kahit sa trabaho natin, sa pagtatrabaho natin. So, yung para naman sa Panginoon. Actually, hindi nga isang araw eh. Oras lang ang binibigay natin eh. Sa ating Panginoon eh. Di ba mga kapatid? Oras lang, hindi araw, hindi buong araw. Yan po mga kapatid. Sunod po mga kapatid. Eto, dito tayo sa pangatlo. Yung talento na meron ka, may bahagi rin yan ng Diyos. Dapat hindi mo yan itinatago, nilalabas mo yan. Amen? Marunong ka pala kumanta eh. Gamitin mo para sa Panginoon. Amen. So yan po mga kapatid. No, yung mga talento, wag po natin yung itago. Basahin natin mga kapatid ang Matthew 25:14 hanggang 15. Na sinasabi dito, sapagkat tulad ng isang tao na nang paroroon sa ibang lupain ay tinawag ang kanyang sariling mga alipin at ipinamahala sa kanila ang kanyang mga pag-aari. 15. At ang isa'y binigyan niya ng 5 talento, ang isa'y 2, at ang isa'y 1. Sa bawat ayon sa kani-kanilang kaya, at siya'y yumaon sa kanyang paglalakbay. So, eto mga kapatid, itong verse na binasa ko po sa inyo, ito ay isang talinghaga. No? Marami siya pwede mong i-ano. No? Pwede siya doon sa tulad nating mga naglilingkod. No? Pag hindi natin ginamit ang ating sarili sa paglilingkod sa Panginoon, no? Baka hindi tayo makasama pagdating ng panahon sa rapture. Amen. Pero kung ibinigay natin ang ating sarili sa Panginoon at pinalago natin yung ating pananampalataya, malaking tsansa na ito'y makasama sa rapture. Ito'y talento. Pinag-uusapan natin yung talento.
Talento mo, talento ko. Sino pang yung walang talento? Ha? Ito para sa mga walang talento, sasabihin ko sa inyo, hindi pwedeng wala kayong talento. Meron kayong talento. Ayaw nyo lang ilabas. Nahihiya lang kasi kayo eh. Amen po ba? Kahit mga kapatid na hindi ganun kaganda ng boses mo, may boses ka. Amen po ba? May boses ka mga kapatid. So sabi dyan mga kapatid, number 1, ang tumanggap ng 5 at 2 talento, pinalago nila at tumanggap pa sila ng doble. Kung babasahin natin yan pababa ha, hindi ko na kasi isinulat eh. Doon lang ako sa 2 verse. Yan. No, kung babasahin natin yan pababa, sabi dyan, yung 5, tumanggap pa ng 5. So, naging dami na niyang talento, di ba? Yung 2, tumanggap siya pa ng 2. Yan po mga kapatid. Kaya mga kapatid, yung talento na meron tayo, pag yan ay lalo natin ipinapagamit sa Diyos, no, dadagdagan yan ng dadagdagan ng Panginoon. Kung hindi ka marunong ay magaling kumanta, darating ang panahon, gagaling ka kumanta. Pero kung i-stop mo lang yan, ipananatili mo lang ng ganyan, wala. Kakalawangin nga lang yan. So, yan po mga kapatid. Praise the Lord. So, ano man yung talento na meron ka, na nag-aaninlangan ka, ilabas mo. Huwag mo lang itabi, huwag mo itago. Ilabas mo kasi uunlad dyan eh. Pag nilabas mo yan at ginamit mo yan para sa Panginoon, ang Diyos ang bahala sa'yo para gumaling ka. Hindi ka marunong sa gitara, pag nagagad ka matuto, magpaturo, hanggat paunti-unti, darating ang araw, baka nagpa-plucking ka na. Ilabas po natin. Huwag natin itago. Naiintindihan po natin? Amen. So, yan po mga kapatid. So, ito naman yung nangyari. Sabi, ang tumanggap ng isang talento, hindi lumago, kundi naghukay siya sa lupa at ibinaon. Tignan ninyo, binigyan siya ng talento ng Panginoon, pero wala siyang ginawa. Ang ginawa niya, naghukay siya sa lupa, ibinaon niya doon yung talento. Amen? Kaya nung dumating yung Panginoon, yung dumating yung kanilang amo, ano ang nangyari? Wala, hindi umusbong, hindi lumago. Kung ano yung ibinigay sa kanya, yun pa rin. Alam niyo, ito isang bagay na gusto kong maunawaan ninyo mga kapatid. Pag may bagay na talento kayo, o meron kayong talento mga kapatid, ibigay niyo sa Diyos kasi inaasahan ng Diyos yan na ibibigay niya sa Kanya. Amen? Inaasahan ng Diyos na gagamitin mo yan para sa kapurihan niya. Amen. Hindi para itago. Right. Gusto niyo po ba? Ikaw, Mother Emma, tanungin kita. Gusto mo ba habang buhay ka na lang dyan, nakaupo na lang? Hindi po. Ha? Diyan ka na lang, tagapakinig ka na lang. Amen po ba? So, kung ang isip mo ay taga-upo ka na lang at dyan ka na lang, anong klaseng paglilingkod ang meron ka? Kasi hindi ka man lang nag-isip para gamitin sa gawain ng Panginoon. Hindi ka man lang nag-isip para kahit papaano makatulong ka sa gawain ng Diyos. May talent ka naman, may talento ka naman. Pero ayaw mong ilabas. Hindi. Mga kapatid, tinawag ka ng Diyos at pagkatawag sa iyo ng Diyos, binigyan ka ng talento at pagkabigay ng talento sa iyo, inaasahan ng Diyos na ibibigay mo rin sa Kanya. Amen. Hindi mo yan ibabaon. Kasi aasahan ng Diyos, pagdating sa langit, pagdating sa hukuman, anong ginawa mo? Pwede mo ba namang sabihin, sa harapan ng hukuman ng Panginoon, naupo, nakinig lang. Tandaan nyo, good reason ba yun sa harapan ng Panginoon? Sabihin sa'yo ng Panginoon, binigyan kita ng talento, hindi mo pinagyabon, hindi mo pinalago, hindi mo man lang ginamit para sa akin. Alam niyo po itong lalaking ito, yung binigyan ng isang talento, sabi niya, Panginoon, tawag ito? Panginoon, ito po yung aking talento. Ito po yung aking itinabi.
itinago sapagkat ako'y natatakot sa iyo. Sapagkat ikaw'y matuwid kung humatol. Matuwid, Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, alam mo naman pala matuwid akong humatol. Alam mo naman pala na ako'y makapangyarihan. Pero yung pinagkatiwala ko sa iyo, bakit hindi mo pinalago? Mga kapatid. So, mga kapatid, palaguin natin. Huwag natin hanggang dyan lang tayo. Kailangan maghangad tayo na gamitin sa gawain ng Panginoon. Tignan ninyo, si Sister Abby kawawa naman, oh. Nalalabas na yung Adam's apple. Naglalabasan na yung mga litid sa sa leeg. Kahit hindi kaya, pinipilit ikaya. Di ba? Ikaw kaya mo pero ayaw mo ilabas. Kapatid, labas-labas. So, yan po mga kapatid. No, so, mga kapatid, huwag tayong manatiling ganyan. No? Huwag po tayong manatiling ganyan. Sabi, sa number 4, ibinigay ng Diyos ang ating talento para mabigyan kapurihan sa Kanya. Binigay sa atin ng talento para magbigay kapurihan sa Diyos. Para ibigay natin sa Kanya. Hindi lang ang purpose natin, hindi lang pumunta dito sa loob ng church, mga kapatid. Hindi lang po. No? Ito. Yan po mga kapatid. So, okay po ba mga kapatid? Okay po ba? Labas na po natin yung talento natin, ha? So, pang-apat. Dito. Ang ating pinagkikitaan. Alam niyo po mga kapatid, may bahagi rin dyan ng Diyos. Sa lahat ng ating mga pinagkikitaan. Ito prangka ko po sa inyo, sasabihin sa inyo ha. Actually, talagang ako ipangaral ito eh. Itong about sa giving eh. No? Parang ilag ako, pero kailangan natin. Gusto niyo ba pagpalain kayo ng Panginoon? Amen. Sino gusto pagpalain ng Panginoon? Amen. So, walang taong ayaw. Tandaan ninyo, kahit hindi kayo nagtaas ng kamay, pero gusto ninyo, sa totoo lang, walang tao na ayaw ng pagpapala. Gusto ng pagpapala. Alam niyo po ba mga kapatid, ang isang bagay na pinakasekreto o pinakasusi ng pagpapala ay yung pagbibigay. Amen. Pag hindi natin alam ang sekreto ng pagbibigay, tandaan ninyo, lagi kang maghahabol sa pagpapala. Amen. Lagi mo hahabulin. Sa totoo lang mga kapatid. Tapos mararamdaman mo, yung feeling mo sa buhay mo na paulit-ulit ka lang. Nagtatrabaho ka naman, malaki naman yung sinasahod mo. Malaki naman yung napupuntang pera sa iyo. Pero, parang lagi kulang. Bakit? Kasi hindi natin alam yung sekreto ng pagpapala. Amen. No? Alam niyo yung mga kapatid, yung gusto lang natin kumamig. Gusto lang natin tumanggap ng tumanggap, pero ayaw natin magbigay. Parang gusto mo lang kumain, ayaw mo maghugas ng plato. Mga kapatid, di ba? Mga kapatid, tignan ninyo yung resulta. Sino nagbibigay ng ikapo? Sinong hindi? Sige, hindi ko na kayo pipilitin itaas. Alam niyo po ba, hindi niyo napapansin kung ano ang nagiging resulta ng church, yun din ang nagiging resulta ng buhay mo. Dahil laging nagkukulang ang church, pati ikaw lagi kang kulang. Mga kapatid, ang sekreto ng pagpapala, pagbibigay. Pagbibigay. Pero hindi natin makuha yung sekreto na yun. Gusto lang kasi natin kumamig na kumamig, kumuha na kumuha, pero ayaw natin magbalik para sa Diyos. Kaya anong nangyayari? Hindi makita yung biyaya sa loob ng church, kahit sa loob ng tahanan mo. Kaya mga kapatid, kung anong nangyayari sa loob ng church, yun din ang nangyayari sa buhay mo. Laging kulang. Laging nagkukulang.
Kaya kapag hindi tayo matutong magbigay o ibigay ang para sa Diyos, lagi kang magkukulang, stress ka pa, depressed ka pa. Amen. Tama, mga kapatid? Tama. Kaya pag ganyan tayo ng ganyan, tingnan nyo, pinagpapala tayo ng Diyos. Pero pagdating sa pagbibigay para sa Diyos, lagi tayong ganyan. Diba? Mga kapatid, ibigay natin. Sino naniniwala sa tithes? Lahat tayo naniniwala? Amen po ba? Alam niyo po ba yung sikreto ng pagpapala sa tithes? Basahin natin. Malakay 3:10 na sinasabi dito, dalhin ninyo ang buong ika-10 bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga tungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Alam nyo, ito ang sabi ng Biblia. Alam nyo mga kapatid, nag-stick tayo lagi. Hindi naman yan sinulat sa ating mga hintil eh. Doon tayo lagi nag-stick. Amen po ba? Ano ngayon kung sinulat o hindi sinulat para sa mga hintil? Pero nakikita mo ba yung resulta ng tithes? Nakikita mo ba yung resulta? Mga kapatid, ito sasabihin ko sa inyo, wala akong pakialam kung nakasulat yan o hindi sa mga hintil. Pero nakikita ko kasi yung pagpapala eh. Amen. Yung nasa likod ng tithes eh. Amen. Amen po ba? Yung nasa likod po ng tithes, nakikita eh. Kaya pag hindi tayo maniwala mga kapatid, tandaan ninyo, yun yung sasabi ko, lagi kayong kulang. Amen. Amen po ba? Lagi kayong magkukulang. Yan po, sabi ng Biblia, dalhin daw natin ang ika-10 bahagi sa kanyang kamalig. Alam niyo po mga kapatid, sa totoosin lang, hindi pa talaga tayo nagbibigay sa Panginoon eh. Wala pa po tayong ibinibigay dyan. Binabalik lang natin yung para sa Panginoon. Amen. Pinagpala ka ng Diyos, binigyan ka ng magandang trabaho, sumasahod ka ng malaki, pero dapat naman ibigay mo yung para sa Diyos. Amen. Amen po ba? Ito pa isang bagay gusto sabihin sa inyo. Wala akong pakialam din kung saan yan ginagamit ng pastor. Kasi minsan, pastor lang naman ang binubuhay dyan eh. Wala akong pakialam. Kasi tinitignan ko yung resulta ng tithes. Yung nasa likod niya. Amen. Kasi pag yun ang titignan ko, doon ako matututong magdamot para sa Diyos. Right. Matututo ako magdamot. Kaya ang mangyayari, hindi ako magbibigay. Kaya ang pagpapala ng Diyos lagi ring pigil. Right. Lagi ring pigil para sa atin. Laging pigil mga kapatid. Kaya mga kapatid, ibigay. Ito ang resulta. Ibigay natin. Alam niyo kung saan pa lang tayo nagbibigay? Ha? Saan pa lang tayo nagbibigay? Sa lap offering. Sa mga ambagan. Sa mga bawat department. Doon pa lang tayo nagbibigay. Pero yung ikabu, hindi natin binibigay. Binabalik lang natin yun. Amen. Para sa Diyos. Right. Amen po ba? Binabalik lang natin yun. Kaya kung hindi kayo maniniwala sa tithes, sumampalataya sa tithes, sabi ko, wala na akong pakialam. Pero mararamdaman niyo yung resulta. Amen. Amen po ba? So yan po, sabi, number 2, upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. Ito yung purpose, yung mga tithes, handog na ibinibigay natin para yan di sa loob ng iglesia. Kasi minsan nagkapagkamalian natin eh, pag sinabi pagkain, para sa pagkain talaga eh. Alam niyo po ba, hindi lang yan tumutukoy sa pagkain, kung hindi sa mga bawat pangangailangan sa loob ng iglesia. Amen. Doon din siya tumutukoy. Huwag natin pagkamalian. Eh, sabi nga oh, para sa pagkain, dapat, kasama din sa pagkain. Mga kapatid, pwede naman eh. Pwede.
Kung lahat tayo nagbibigay. Amen. Amen. Kung lahat tayo sumasampalataya. Amen? Kung lahat tayo sasampalataya, hindi lang ito magiging ganito ang church. Naniniwala ako. Alam niyo kung bakit? Tinitignan kasi natin eh. Pag nagbigay tayo, saan ba gagamitin yan? Saan ba ano yan? Di ba? Bakit tayo naman magbigay? Para pagpalain ka ng Panginoon. Kaya dahil tingin ka ng tingin, yun ang nagiging dahilan para hindi ka magbigay. Amen. Para natututo kang magdamot para sa Diyos. Eto tanongin ko sa inyo, kanina nyo ba binibigay yan? Para sa tao o para sa Diyos? Sa Diyos. Para sa tao o para sa Diyos? Sa Diyos. Para sa tao o para sa Diyos? Di ba para sa Diyos? Bakit na-worship tayo? Come on, preach. Di ba? Kasi kung para sa Diyos mo binibigay yun, dapat wala nang question. Amen. Amen? Dapat wala nang question mga kapatid. Kasi binibigay mo yan eh, para sa Diyos eh. Hindi para sa tao. Bahala sila, kahit saan nila gamitin yan. Basta ako, binibigay ko yan para sa Panginoon. Amen. Dapat ganun ang maging pag-iisip natin, mga kapatid. Dapat maging ganun. Amen po ba? Dapat maging ganun yung pag-iisip natin. Hindi dapat tayo, mga kapatid. Kaya ano ang nangyayari? Dahil ang nagiging ganun, naapektuhan ang church. Dahil naapektuhan ang church, naapektuhan din pati ang iyong buhay. Ang iyong pamumuhay. Amen po ba? Naapektuhan. Palakpakan na natin ang ating Panginoon, mga kapatid. So, praise the Lord. Hallelujah. Naiintindihan na po ba natin, mga kapatid, yung resulta ng ikapo? Amen. Ibigay natin sa bawat pinagkikitaan natin, mga kapatid. Alam niyo, mga kapatid, kahit maliit yan, kumita ka ng 20 pesos, dos, para sa Diyos. Amen. Kahit maliit yan, basta ibinigay mo, nakatupad ka. Nakatupad ka sa Diyos. Kasi minsan din may mga ganito. Maliit lang kasi, nakakaya ibigay. Wag. Kaya buhay binibigay yan? Sa tao o sa Diyos? Sa Diyos. Kahit gaano yan kaliit, at kahit gaano yan kalaki, ibigay mo yan para sa Diyos. Amen. No? Ano na po natin, mga kapatid, baguhin na natin yung pag-iisip natin about sa pagbibigay. Baguhin na po natin yan, mga kapatid. Dapat mag-focus na tayo yung mga bagay na ibinibigay natin para sa Diyos. Para sa Diyos lang. No? Kasi pag nag-isip pa tayo ng ibang bagay, yun ang magpipigil kung bakit magiging madamot ka. Amen po? So, sunod mga kapatid, hallelujah, ito ang pinakapanguli. At dito po tayo magtatapos. Ang ating buhay. Mga kapatid, sino dito na ibinibigay niya ang kanyang buhay sa Diyos? Sino dito na nangako siya, Panginoon, ang aking buhay ay ibibigay ko lang sa iyo. Kahit anong mangyari, ibibigay ko pa rin sa iyo. Ano pa rin ang maging sitwasyon ko, ibibigay ko pa rin sa iyo. May pangako ba kayong ganyan para sa Panginoon? Ha? Alam niyo mga kapatid, pag binigay natin ang ating buhay sa Diyos, kumpleto yan. Lahat ng mga nabanggit natin, kasama yan lahat doon. Amen po ba? Dahil ibinigay mo ang iyong buhay sa Diyos, natututo kang magmahal. Dahil mahal mo ang Diyos, mahal mo ang iyong kapwa, matututo kang magbigay sa harapan ng Diyos, magbigay sa kapwa. At matututo ka na pahalagahan yung gawain ng Diyos. At matututo kang pahalagahan yung ministry na meron ka. Amen po ba? Lahat yun nandoon, mga kapatid. Yung oras mo, yung talent mo, yung lakas mo, ibibigay mo yan sa Diyos kasi buong buhay mo, ibinibigay mo sa Diyos eh. Mga kapatid, hallelujah, ibigay natin. Pag sinabi natin, ibinibigay ko ang buhay ko sa Diyos, kumpleto yan. Walang kulang dyan.
makikita mo yung resulta na ibinibigay niya ang kanyang sarili sa Diyos. Anong resulta? Yung kanyang mga gawa. Yung kanyang mga kilos. Yung kanyang paglilingkod. Kung gaano siya katapat, kahit yung mga nasa paligid niya hindi natapat, pero ikaw nananatili ka pa rin tapat. Kahit anong mangyari, kahit marami nang nagwawalaan, naka-stand ka pa rin. Na naglilingkod sa Diyos. Ganun po mga kapatid. Kaya yung buhay na meron tayo, may part pa rin dyan ng Panginoon. At kung yun binibigyan mo ng halaga, yung part na yun, dapat ibigay mo yun para sa Diyos. Amen po ba mga kapatid? Sabi sa Romans 12:1, kaya nga mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katapatang pagsamba. Ano sabi? Hallelujah! Sabi, iharap ninyo ang inyong katawan. Iharap natin ang ating katawan na isang haing buhay, banal at kaaya-aya sa Diyos. Hindi lang mga kapatid sa loob lang ng church na banal ka, kung hindi dapat sa labas ng church pinapakita mo yung kabanalan. Amen po ba? Hindi lang sa loob ng church tapat ka, dapat sa labas din pinapakita mo yung katapatan. Hindi sa loob lang ng church holiness ka, dapat sa patiris sa labas holiness din. Amen po. Kaya mga kapatid, hallelujah. Kaya mga kapatid, hindi ako maniniwala kung sasabihin natin ibinibigay ko ang buhay ko sa Diyos, ay hindi niya magagawa yung mga bagay na yun. Kasama yun, magagawa niya yun. Gagawin niya yun. Ngayon mga kapatid, ang pamagat natin, give to God what belongs to God. So, ibigay natin ang para sa Diyos. Ibigay natin yung pagmamay-ari para sa Diyos. Yung pagmamay-ari ng Diyos. Minsan hindi natin alam yung sikreto ng buhay kasi hindi natin ibinibigay yung para sa Diyos. Kaya ang buhay natin paulit-ulit. Ganun pa rin tayo ng ganun. Di ba? Walang pag-uunlad. Kaya yung buhay natin, walang pag-uunlad. Pati pananampalataya natin, wala rin pag-uunlad. Yung buhay mo, paikot-ikot lang. Pati ang pananampalataya mo, paikot-ikot lang din. Hanggang nandun ka lang. Amen po ba? Ngayon, ang dami mong nasasayang. Ang dami nating nasasayang. Mga kapatid, kasi bakit? Hindi natin ibinibigay yung para sa Diyos eh. Mga kapatid, nagkulang ba ang Diyos para sa atin? Di ba hindi? Gaya ng sabi ko sa inyo, pag gising mo pa lang ng umaga, may binibigay na ang Diyos sa iyo. Pag alis mo pa lang, may binibigay na sa iyo ang Diyos. Pag uwi mo, may binibigay pa rin sa iyo ang Diyos. Tignan mo yun mga kapatid. Ang daming binibigay sa iyo ng Diyos, pero ang Diyos na para sa Kanya, hindi man lang natin maibigay. Amen po ba? Amen. Gustong makita ng Diyos sa oras na ito mga kapatid. Sa oras na ito, na simula ngayon, ibibigay na natin yung pinaka-part niya. Yung bahagi na para sa Diyos. Para hindi masayang ang ating paglilingkod. Amen po ba? Ngayon mga kapatid, tumayo tayo. Mag-worship tayo sa Panginoon. Ito ngayon yung part na para sa Panginoon. Amen po ba? Ito yung part na para sa Diyos. Kailangan natin ibigay yung pinaka-the best na para sa Diyos. Kailangan natin ibigay ang tunay na pag-worship, ang tunay na pagpupuri sa Panginoon sa oras na ito. Kaya mga kapatid, purihin natin ang Panginoon. Part niya ito. Huwag nating agawin. Kalimutan muna natin yung mga bagay na gumugulo sa isip natin. Yung mga problema o bigat, kalimutan muna natin yan. Isipin muna natin, ito ang part ng Diyos, kailangan purihin ko siya. Ito ang part ng Panginoon, kailangan maibigay ko ang sarili ko sa Kanya. Ito ang part ng Panginoon, kailangan hindi ako lalabas sa bahay na ito, sa bahay ng Diyos na hindi ko pinupuri ang Diyos. Amen. Ito ang part na para sa Diyos. Kailangan ibigay ko. Ibigay ko.
Amen po ba?